Magandang gabi po. Amen. Ngayon ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Sana. Wala ko nawala eh. Okay, salamat po sa Panginoon. So, isang mahalagang topic. Although brief po, and concise. Maliit na bahagi ang intercession. Siguro dahil sa dahilang hindi ito masyadong nabibigyang pansin. Because intercession is yung ginawa po ng Panginoon ngayon at yung ginawa po niya noong una. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Hebreo. Talata 7. Kabanata 7. Lord. Talata 25. Hebrews chapter 7 verse 25. Pero pwede nating basahin na 22 pababa. Sige, basahin ko sa inyong mga salin, tapos tayo po ay mananalangin. This makes Jesus the guarantor of a better covenant. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, kami po iyong pangunahan sa aming pong pag-aaral in this short exhortation. Tulungan mo, Panginoon, na mapaalalahanan kami minsan pa ng iyong ginawa sa krus. Ang plano mo bago ka bumaba mula dito sa langit patungo dito sa lupa, at ang iyong muling pag-akyat at ang iyong pag-upo, pagluklok sa kanan po ng Ama, at ang iyong patuloy na ginagawa bilang aming dakilang saserdote na namamagitan sa amin para sa buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. So ang title po ng ating pag-aaral. Masyadong mix up yung aking isip ngayong araw na ito. Kanina umaga pa parang I don't know. Okay, is perfectly saved. O ganap na ligtas. Yan po yung pinahayag ng Hebrews 7:25. Or pwede rin sabihin natin na saved to the uttermost. Okay. So ito po ay nagpapahayag ng isang perfectly saved o ganap na pagkaligtas ng isang tao sa pamamagitan po ng intercession ng ating pong Panginoong Hesus. Okay? So pag sinabi po natin intercession ay pamamagitan, katulad po ng pinag-aralan natin last time, Monday at saka po noong Tuesday, ay the priestly prayer, the intercessionary prayer of the Lord Jesus Christ. Nakita po natin yung kanyang pananalangin, ang kanyang ginagawa para mamagitan o para sa kapakanan ng mga tao ng panahon na yon, contextually ng mga disipulo at yung pong mga mananampalatayang katulad natin na kasama po ng Panginoon. Okay. So ang salita pong intercession ay nagmula po sa salitang Griego dito po sa aklat ng Hebrews 7:25 is he intercede to the uttermost. Yung pong salitang intercession ay nagmula sa salitang intukano. Ang ibig sabihin is to fall in. Okay? To make petition, especially to make intercession, plead with the person, okay? Siya ay mamagitan, siya ay humingi ng petisyon, o siya ay humingi ng awa para sa isang tao, either for or against. So, pwedeng nagpiplead siya para huwag gawin, o nagpiplead siya para gawin. Yun po ibig sabihin nun. Or meron din naman itong ibig sabihin na huper entongkano, na ang ibig sabihin po ay
to make a petition or intercede, mamagitan para sa kapakanan ng ibang tao in behalf of the other. Sa makatuwid, yung po salitang mababasa natin, na salitang for sa English, He died for our sins, is the word already, nagbibigay siya ng notes ng intercession. Kasi yung po salitang for doon, ang ibig sabihin po ay on the account of o para kay. So, kung si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, hindi siya namatay para sa Kanya kung hindi para sa atin. In a sense, makikita natin na meron siyang tinatawag na intercession o namamagitan si Kristo para sa tao. Okay. Tandaan natin na ang ibig sabihin kung bakit ang Panginoon ay nag-incarnate o nagkatawang tao ay upang Kanyang ipakita ang Diyos sa tao. Tama. John 1:18. Siya ang the revelation of the Father upang ipakilala niya ang Diyos sa tao. So, ibig sabihin, in the full sense, ang full sense of manifestation or the realization of intercession ay sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus nung siya po ay bumaba sa langit. Siya ay nagkatawang tao, doon natin makikita yung pinakakabuuan ng kanyang kapahayagan kung sino ang Diyos. Because the Lord Jesus Christ is the manifestation of God to man. Yun yung dahilan, kaya nagkaroon ng tinatawag natin ng incarnation. Also, isa rin po sa dahilan kung bakit merong incarnation is upang i-manifest naman ng isang tao na banal, sakdal, ang mga tao sa Diyos. Okay. Because kung hindi po siya magkakatawang tao, walang pwedeng magdala sa taong makasalanan sa isang Diyos na banal. Kailangan, para maganap ang lahat ng ito, siya ay magkatawang tao. So makikita natin, ito yung tinatawag natin na sa Lumang Testamento, ang ganap ay priest o saserdote. So ang trabaho ng propeta during that time is nagsasalita ang Diyos sa propeta at ang propeta magsasalita sa tao. Thus saith the Lord. Ito ang sinasabi ng Diyos. On the other hand, kapag ka naman po priest, ang trabaho naman niya is yung mga tao, nilalapit niya sa Diyos. Okay. So, mahalaga. Bakit? Sapagkat tanging ang Panginoong Hesus lamang, dahil sa kanyang pagiging Diyos at tao, ang may kakayanang dalahin ang taong makasalanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang yung kanyang flesh, yung kanyang laman. Ano po? Okay. And also, ang isa rin sa dahilan kung bakit mo nagkatawang tao ang ating Panginoon is upang siya ay maging merciful and faithful high priest natin. Upang siya ay maging isang mahabagin at tapat na dakilang saserdote. Mahalaga po yan. Mahalagang ganap po ng Panginoon. At ang kanyang pagiging saserdote ay He is the sacrifice, He is the sacrificer and the sacrifice, and now He is interceding. So, hindi po natapos. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na nung siya'y magkatawang tao, ay dala na niya ang kalikasang pagiging tao at itidala niya sa kalangitan habang siya'y nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama. Sapagkat siya po ay namamagitan sa atin. Actually, ang ibig sabihin ng salitang intercession is the word, two words. Ibig sabihin ay intungkano, yung in is N, and then yung salita pong tungkano is the word to strike or to hit the bullseye. Okay? Ibig sabihin, ang trabaho niya ay para ilagay sa tama. So, napakahalaga, mga kapatid. Because tayong mga iniligtas ng Diyos, kung tayo po ay ligtas, ay tayo nagkakasala, at ang bahagi ng ating pagkakasala is still an offense to our holy God.
ito ay isang bagay pa rin na hindi po katanggap-tanggap sapagkat ang Diyos ay banal. Sabi nung binasa natin kanina, God is light and in Him there is no darkness at all. Walang kahit isang patak ng kadiliman sa harapan ng Diyos, subalit tayo alam natin sa ating sarili na tayo nagkakasala kahit na tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Tama po? Okay, amen. Now, dahil diyan, kailangan natin ng tagapamagitan. Ang trabaho ng tagapamagitan ay upang sa harapan ng Diyos ay itama sa ating paghingi ng tawad sa Panginoon yung ating relasyon sa Diyos. Okay. Kaya napakahalaga. Kaya pagka inyo po mababasa itong aklat ng Hebrew, lalo itong 7 to 25, siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Bakit? Sapagkat ang ipinangako niya ay buhay na walang hanggan. At ang kasalanan ay nagiging madaya po sa atin. Okay. So, basahin ko yung aking note, ha? Sa mga iniligtas at sa mga ililigtas ay pinangakuan sila ng buhay na walang hanggan. Tama po, kaya sila iniligtas. They were not only saved from the fire of hell, sa apoy ng impyerno, sila binigyan din ng buhay na walang hanggan. Kailan natin nataglay ang buhay na walang hanggan? Nung tinanggap natin si Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi nangangahulugan na pagka namatay ang isang tao, di pinag-aralan natin yon. Pag namatay ang isang tao, yung buhay na walang hanggan niya, dire-diretso pa rin, lumipat lang siya sa ibang estado ng kanyang buhay. Hindi niya dala ang kanyang material na katawan. Okay? Pero taglay niya ang buhay na walang hanggan. Okay? So, ang mananampalataya po ay binigyan ng buhay at ng buhay na pag-asa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga po in John 10:28, siya ang nag-iingat sa atin. At sabi din sa John 5:24, lumipas na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Pero dapat nating malaman na ito po ay part and parcel ng katotohanan ng ginawa sa atin ni Kristo. Bakit? Sapagkat sa kabila ng lahat, positionally, we are saved, but practically, we are still committing sins. Nagkakasala pa rin tayo. And habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay mayroong kasalanan, mga pagsubok, mga paghihirap, at mga failures na tila baga sa atin napakahirap mabuhay na isang Kristiyano. At tila baga kung minsan ay nilalabuan nito ang pangako ng buhay na walang hanggan. Parang hindi natin kayang i-attain. It seems to be unattainable. Although, hindi naman talaga din ma-attain kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. But, we have the emotions na nagsasabi kung tayo nagkakasala, ba't ganito ang buhay ko? Parang hindi ako ligtas. Ang hirap. Amen? Nararanasan natin lahat yan. Parang lahat ng sitwasyon natin, parang, bakit ganun? Ang hirap ng buhay ko. Ang hirap ng mabuhay ng isang Kristiyano. And, yun po yung dahilan kung bakit mayroong tinatawag na intercession of the Lord Jesus Christ. Because it is God Himself who promised eternal life. And we are living, tayo nabubuhay sa mundo kung saan ang ilog nito ay laban sa takbo ng isang tunay na Kristiyano. Sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Napakahirap. Ano po? Okay. At ang mga pagsubok na ito, kung minsan ay nagre-result na humihina ang ating pananampalataya at tila bagahin natin nakikita kung ano nga baga ang nasa dako pa roon ng buhay natin. Okay? So, mahalagang bagay po yon na dapat nating malaman. Ito ang dahilan kung bakit mayroong tinatawag ngayon sa panahon ng Panginoong Hesus. Hindi po siya tinanggap natin, tayo naligtas. Ang Panginoon, nagawa na niya kanyang ginawa. Siya'y nakaupo na lamang at nakadikwatro. Hindi po, in the session of Christ, o yung ginagawa, the present session, o yung ginagawa ng Panginoon ngayon is, sabi sa Hebrews 27, He ever liveth. Bakit daw po? To make intercession for them, upang siya'y mamagitan sa mga ligtas. Kailangan siyang mamagitang patuloy so that in the moment that we confess our sins, we know that God has forgiven us. Remember, na isa sa dahilan kung bakit siya nag-incarnate is because He is to become a merciful and faithful high priest. Kailangan natin ng dakilang saserdote
na siya'y may habag at kailangan nating matiyak na ang kanyang habag ay may dalang katapatan, ay hindi siya nagbabago bilang ating dakilang saserdote. Ang trabaho nga ng saserdote ay dalhin ang tao sa harapan ng Diyos. Yun ang trabaho po ng isang saserdote. Kaya siya nag-aalay. Okay, so pag pinag-aralan natin, ibig sabihin, bahagi ng Panginoong Jesus, kaya tinatanong ko sa Bible study, anong ibig sabihin ng Jesus Christ? Jesus is the name. Ano ang Christ? Apelido? Apelido ba yan? Sabi, ano nga po ba yan? So, okay, sabi ko, yung Christ, yun yung kanyang office o yung trabaho niya. Halimbawa, may kilala kang karpintero at maraming Jose sa bayan ninyo, ang pangalan niya, si Joseng Karpintero. Ay di alam mo na kung sino. Tama. Sapagkat nung unang panahon ng Panginoong Hesus, hindi lamang po siya ang may pangalang Jesus. Marami din pong may mga pangalang Jesus nung panahon na yon. Katulad ng salitang Maria, napakadami pag nagbasa ka. May kadugtong na sila. Mary Magdalene. Di ba? Mary the wife of. Okay. So, ganon. Dito rin po, Jesus the Christ or Jesus Christ. Si Kristo ang Misaya. At bilang Misaya, ay meron siyang tinatawag natin na opisina o trabaho. Ang isang trabaho po niya, una ay si Kristo bilang propeta, si Kristo bilang saserdote, at si Kristo bilang hari. Ang trabaho po niya sa kanyang intercessionary o sa kanyang pamamagitan ay yung bilang ating saserdote. Kaya wala na pong saserdote sa panahon ito. Wala na pong pari. Yun po ang sabi ng Biblia. Sapagkat tapos na ang pag-aalay. Inalay na minsan pa. Pinag-aralan natin saan? Hebrews chapter 10. Diba? Anong sabi? Nag-aalay minsanan lamang. Once and for all. He is the substance. And yung ibang mga ginawang other ceremonial ng pag-aalay is just the shadow. Ito yung anino. And it is not able, it is impossible to save. Ano man ang ginagawa ninyong pag-aalay, kung tatawagin pa natin itong altar, ibig sabihin may pag-aalay, that is impossible to save. Isa lang beses na lang pong ginawa ng Panginoon ang pagliligtas na ito, at ito ay minsan na. Okay, bilang saserdote, siya ang representante ng tao sa Diyos, sa sakripisyo, at dahil sa imperfection ng mga tao. So, kahit tayo ay naligtas, hindi naman tayo perfect. Actually, problema yan, perfectionism and antinomianism. So, hindi po tayo perfect sa harapan ng Diyos. But remember, in Matthew chapter 5, you must be perfect because your Father in heaven is perfect. Hindi niya pwedeng i-lower ang kanyang bar o ang kanyang pamantayan para sa atin. Kaya kailangan natin ng isang mamamagitang ganap ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanalan. Ang ibig sabihin ng salitang sin ay sa hamartano o hamartiyan, ang ibig sabihin ay hindi mo tamaan ang bullseye o ang gitna. Hindi mo tamaan ang utos ng Diyos, kaya we are unrighteous. Hindi natin tamaan ang mga ibinibigay ng Panginoon sa ating mga utos at saligang, kaya tayo ay rebellious. Okay, rebellious is a voluntary nating hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Okay? So, ang trabaho ng intercession is itama niya sa bullseye ang isang tao. At hindi ito pwedeng gawin ng isang karaniwang tao because all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi siya nakaabot. All have sinned. All did not hit the target. Okay? Not only the target, but the bullseye mismo. Okay? So, walang anuman sa kaharian ng Diyos na hindi kinakailangan nating sundin. Kaya nga po, nandun yung tinatawag na blood sacrifice is required para sa human sin. Whatever may have been accepted in the realm of things physical, the final, tanging efficacious o dugo
na may kakayanang magligtas ay pwedeng magmula lamang among the Godhead. So, kinakailangan sa plano. Ibig sabihin, mga kapatid, ang intercession ng Panginoon hindi lamang po natatapos dun sa kanyang pagkamatay, muli pagkabuhay, pag-akyat at pag-upo sa kalangitan. From the very beginning, we must remember that in John 1:1, the Word was made flesh and the Word was with God. Yung po sakang the Word was with God is the Word is meron siyang tinatawag natin na complementary relational o meron silang relasyong silang dalawa, the Word and the Father is meron silang relasyon na masaya, maligaya, walang problema, banal na relasyon ang bawat isa, it's a complementary relationship. And the reason kung bakit bumaba po ang salita, the Word became flesh and dwelt among men, so that this sinful men, itong mga taong makasalanan katulad natin, ay dalhin din niya sa relasyong ito kasama ang Ama. Binanggitin po kanina sa 1 John, that you may have fellowship with Him. Upang tayo magkaroon ng fellowship sa Ama, sa Anak, at kasama ang mga taong kanyang nilikha in the image of God. So, sabihin, nung nilikha ang tao, the image is not enough. Kailangan si Kristo. That's why kung ating iisipin in this message, there is a permissive will of God na pumasok ang kasalanan because He has a greater plan. Meron siyang mas mataas na plano o mas magandang plano sa mga taong kanyang nilikha sa kanyang imahe. At ito'y makasama niya sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagkakatawang tao at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. We are more glorious. Okay? Man saved, siya'y mas maluwalhati kaysa nung hindi pa pumapasok ang kasalanan sa kaharian o sa paraiso. Because of the Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa mga ginawa natin o anumang bagay na pwede natin gawin. Okay. So, tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan na gumawa ng pag-aalay na siya ring makatatagpo ng kanyang hinihinging walang hanggang kabanalan. Kailangan mayroong isang halay na kapag kanyang ibinigay, walang hanggang kabanalan ang kaya nitong ibigay. Wala siyang the impeccability. Wala siyang kasalanan. Hindi ba kayo nagtataka na ang Panginoong Hesus kapag siya po'y nagpapagaling, in the New Testament, kahit hinihipo niya, tinahawakan niya, ang mga may ketong hindi siya nahahawahan. Bakit? Kasi wala po siyang kasalanan. At tayong biktima ng kasalanan ay prone sa pagkakasala, prone sa kasakitan, prone sa kamatayan. Ang Panginoon po hindi. Siya yung tinatawag natin na sacrifice that is infinite in holiness. There is a deep significance in the word of the eternal Son addressed to His Father at the time of His coming into the world. So meron doon malalim na kahulugan. Kaya nung sinabi niya in Hebrews 10:5, yung pinag-aaral natin, ang sabi niya, a body thou hast prepared for me. In sacrifices, ang mga sakripisyo, nililingon po dito, ang ginagawa ng mga Levitical priests during the time, the external ceremonies na kanilang ginagawa, nag-aalay sila, taon-taon, inaalala nila ang kanilang kasalanan, nag-aalay sila ng iba't ibang hayop, iba't ibang panahon, iba't ibang araw, upang nang sa ganon, sa pag-aalay na ito, dahil ibinububu ang dugo, umaasang sila ay malilinis o maliligtas. Pero sabi po rito, ang Diyos ang naghanda ng isang katawan. Kung saan ang katawang ito, kapag binsang ialay, matatapos na ang seremonyang kanilang ginagawa. Ito na ang katapusan ng lahat. Christ is the end of the law. Si Kristo ang katapusan ng lahat ng ito. Ano po? Isa po yan sa mga ginawa niya bilang ating dakilang saserdote. Kaya sabi po nito, ito ay kabaligtaran o contrast sa blood, sa dugo ng bulls and goats na walang kakayanan na alisin ang kasalanan. Alam niyo, binabasa po natin, pinag-aral natin na Hebrews 10, napakaganda po nun. Because what signifies the sacrifice of the blood and the bulls is
sa ating mga hintil is the good deeds that we do. Sa kanila, yung pag-aalay ng dugo, ng hayop at ng tupa, kasi meron silang sinusunod na tradisyon na galing din sa Diyos. Pero dahil tayo hindi galing sa lipi ng Diyos at tayo ay mga hintil, meron tayong sariling ginagawa na sa tingin natin makapag-aalis ng ating kasalanan. At ito po ay ang ating mabuting gawa, moralidad, pagsunod sa batas ng tao o sa magulang, pag-aaral. Ang lahat ng yan ay walang katuturan at hindi po nakapagliligtas. Sa makatuwid, malalim ang naging dulot ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya po in the divine counsel was made to be made the Son, the second person in the Godhead, na kinakailangan ang blood shedding of the body na inihanda ng Ama. A body has been prepared for me. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugoy, walang pag-aalis ng kasalanan. Yan po yung dahilan. Kaya siya nagkatawang tao. Aside from ang dahilan, kaya siya nagkatawang tao, remember the last time that we talked about it is the redemption. Tinatawag natin sa Hebrew word na goel. Ibig sabihin, kailangan ang itutubusin ay kauri, kamag-anak. At kailangan siyang maging tao sapagkat tao ang kanyang tutubusin at ililigtas. Okay? It is therefore not the blood of the human victim. Hindi ito dugo ng isang biktimang tao. Christ is not a victim of the cross. Okay? He willingly, kasama po yan sa point ng ating pag-aaralan. We are perfectly saved, sabi. Because He is able and willing. Siya ay nais niya, siya ay may kakayanan, at nais niya na magligtas. Okay? He is not a human victim, but the blood of Christ, who is God. So ito ang function ng isang saserdote, ang mag-alay para sa kasalanan. Si Kristo bilang saserdote, ang inialay niya ay ang kanyang sarili. Walang bahid na kahit na ano sa harapan ng Diyos. That's why it is called the precious blood of Christ shed for our salvation. Okay? He served both. Siya ay naging sakripisyo at isinakripisyo. That precious blood that shed becomes the ground. At ang kanyang dugo na ibinubo ang naging dahilan kung saan ang Diyos may ever deal with human sin. Okay, kasalanan sa ating kasalanan. It avails for those who are lost. Ito ay para sa mga naliligaw. Kung kanilang pipiliin to be sheltered under the power of the blood. Sabi ng kanta, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. Okay, ang dugo po ay mayroong kakayanang magligtas. Ito ay ang dugo. It is ever cleansing of those who are saved. 1 John chapter 1 verse 7. As a merciful, faithful priest, the Lord of glory, ever liveth for intercession for them who comes unto God by Him. Underlying all this is the necessary, dahil sa lahat ng ito ay kinakailangan na ang second person who undertakes this breathtaking task, okay, na siya pong kumuha ng trabahong ito, ang magre-represent sa lost man. That's why kailangan siyang magkatawang. He was made as a bondservant in the likeness of man. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Upang nang sa ganon, siya ang maging alay. Anong klaseng alay? Acceptable sacrifice to God. Any other sacrifice that will be ground, anumang mga sakripisyo ang iyong ibibigay sa Diyos na upang iyong tungtungan para sa kaligtasan, it is ineffective. Wala itong talab sa Diyos.
Tanging si Kristo po lamang. Okay? So, meron tayong 3 point. Introduction pa lang yan. Okay? Introduction pa lang yan. Dalawang araw naman to Okay. Hebrews 7:25. Dinadahan-dahan ko po. Kasi gusto ko namnamin ninyo yung ating pinag-aaralan. This is very important. Okay. Hebrews 7:25. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. 3 points. So, the title is, We Are Perfectly Saved. Perfectly saved. O ganap na ligtas. Unang punto, we are perfectly saved because He is able and willing to intercede for us. He is able and willing to intercede for us. Second point is, we are perfectly saved because He lives forever. And third point, we are perfectly saved because He is our advocate and mediator. Hindi po yung nabasan kanina ni Pastor. Na kung tayo nagkakasala, we have an advocate sa Diyos. Okay, first point. We are perfectly saved because He is able and willing to intercede for us. Siya lang ang may kakayanan, sabi doon sa binasa nga natin, dahil sa mga pangyayaring ito, siya mismo ay bumaba mula sa langit, siya ay nagkatawang tao upang iligtas ang tao. Si Kristo ang ating kailangan, hindi ang kahit na ano pamang bagay. Okay? Sabi niya, hindi lamang siya able, He is willing to intercede. Meron din siyang kagustuhan. Mababasa natin sa mga verses nito. So, Jesus Christ as the great high priest is the only one. John 14:6. And willing to intercede for us. The incarnation shows His willingness. Ipinapakita ng kanyang pagkakatawang tao and submission that His will and the Father's will is one regarding salvation. Patungkol sa kaligtasan, ang kanyang kagustuhan at ang nais ng Diyos ng Ama ay iisa. John chapter 6 verse 37 to 40. Magbabasa po tayo ng Bible. 5 minutes na lang. John 6 37 to 40. John 6:37 to 40. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but to raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Not only He is willing, but the willingness of the Father, Kanya pong sinunod. John 4:34. Jesus said to them, My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Hebrews 10:7. Then I said, Behold, I have come. This is the Lord Jesus Christ. In the roll of the book, it is written of me to do thy will, O God. Ginawa ko ang lahat ng ito. Willingness. This is a salvific intercession. Ang pamamagitan ni Kristo sa atin para sa kaligtasan. He Himself, siya mismo. Okay, so we talk about the willingness of the Father to submit Himself to the Father. Ngayon, pag-usapan naman natin, He Himself is able and willing. Okay, siya mismo. In Luke 19:10, anong sabi niya? For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Alam niyo, pagka po may mga nagbabasa nito, lalo if they want to critique the Bible, sasabihin nila, kita mo, this is contrast. Because, sabi, Ama ang may gusto. Ngayon siya na ang may gusto. Bakit ganon? Okay? Kasi sila po ay iisa. Okay? Iisa sila. Kaya lang po sila magkaiba is in the function.
Pero yung kanilang essence po ay iisa, the being. In Luke 5:32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. In Matthew 10:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ibinigay niya ang kanyang buhay. The Son of Man. Okay, siya yun. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya maglilingkod upang ibigay ang kanyang buhay. Okay. Acts 5:31. He is the one whom God exalted to His right hand as a prince and a savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. How about Romans 5:6? For while we were still helpless at the right time, Christ died for the ungodly. Siya ay namatay. Okay? Siya ay namatay para sa hindi makadiyos. Okay. 1 Timothy chapter 1 verse 15. It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Nakita natin yung willingness ng Panginoon na siya mismo. Ano po? We are perfectly saved because He is able and willing to intercede for us. And lastly, 1 John chapter 4 verse 9. By this the love of God was manifest in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. God sending His Son came down from heaven. So we are perfectly saved. Why? Because the Lord Jesus Christ is able and He is willing. There are those who are willing but not able. Ang ating pong Panginoon, siya po ang nag-i-intercede para po sa atin. Okay? So, yung second 2 points po, bukas natin pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Patuloy, Panginoon, ay nahahayag sa iyo pong salita ang mga bagay na kamanghamanghang iyong ginawa para sa isang taong makasalanang katulad ko. Higit na maganda ang iyong plano kung amin pong babasahin sa iyong salita kaysa sa aming naiisip. Kamangha-mangha ang lahat ng iyong ginawa para sa amin. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.